Lahat ng pangarap ay may sakripisyo na katumbas. You can't have it all. Kasi nga, hindi tayo anak ni Henry C. Malungkot ang malayo sa pamilya, pero kailangan magsakripisyo. Pero mas malungkot kung nababaliwala ang lahat ng sakripisyo na ginagawa natin. But, we have the power to change the situation. Build your wealth, not just for your family. Tumatanda tayo, at sa bawat sweldo, na wala kang naiipon for your future self, ay para mo na ding ninakawan ang yung future you. Di ko sinasabing na huwag kang magsaya. Ang sinasabi ko ay unahin mong bayaran ang future you. Pay yourself first. Ito yung hindi yung deserve ko to. Hindi yon. Hindi din ito yung pinaghirapan ko to. Ang pay yourself first na sinasabi ko ay after mo makatanggap ng sweldo. Ay unahin mo ang magtabi ng pera para sa savings mo. Ang pay yourself first system, hindi ito yung pagiging selfish. Hindi ito yung pagiging madamot. Ito yung sistema na gagawin mong habit. Kung magiging habit mo ang pay yourself first na sistema sa hard-earned money mo, your future you will respect you back. Your future you will say thank you. Gawin mo ang 20-50-30 rules. Ang 20% para sa savings ito. Ito yung para sa emergency funds. You need to build your emergency funds first. And then, ito rin yung pag nagkasakit ka, ito rin yung pag nawalan ka ng trabaho, at least may dudukutin ka. At least meron kang nakatabi. And then, ito rin yung bigla ang pagkasira ng gripo sa bahay, pagkasira ng motor, na kailangan ayusin agad-agad, or any accident na mangyayari. We don't wish that, pero at least may nakahanda kang ipon or savings na pera para sa mga ganitong sitwasyon. Ang 20% ay non-negotiable ito. Dapat non-negotiable ito. Ang 50% naman sa sweldo mo, ito yung para sa expenses. Ito yung para sa utility bills. Ito yung pagkain ng pamilya back home, baon ng mga bata, tuition fee. And then, dito mo din kukunin yung allowance mo. Lastly, 30%. Ito yung para sa wants mo. Ito yung ipon na pagkukunan mo, yung plano mo na bakasyon sa Pilipinas, yung gusto mong cellphone na bilhin, yung motor na gusto ng asawa mo, ng anak mo na ipabili. Ito yung plano mong bahay na itatayo. Ito yung mga bagay na pinagpaplanuha. Pag lahat ng gusto mo na ito ay kailangan mong pag-ipunan at hindi dapat inuutang na ito. Kasi pag inutang mo, ibang usapan na naman yon. Kung magiging habit mo ito every time after pagkatanggap ng sweldo, mas mapapagaan ang sitwasyon mo. Dahil ang pera mo ay magkakaroon na ng sistema.